Hindi naman pinalampas ng mga senador mula sa minorya ang ilang pahayag ng liderato ng Senado sa usapin na tila minamadali umano na mailagay sa Witness Protection Program o WPP ang mag-asawang Diskaya. Samantala, umalma rin ang minorya. Nakabilang dito si Senador Bato de la Rosa sa naging desisyon ng Pangulo ng Senado na alisin sa kanilang kustodiya itong si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez matapos itong tumistigo sa Kamara. Pero ngayon naman ay inilipat na naman ng kustodiya na hindi umano dumaan sa plenaryo. Report mula kay Mean Corvera. Pumalag si Senator Rodante Marcoleta sa mga pahayag ni Senate President Vicente Sotto sa isyu ng umano'y minadaling maipasok sa Witness Protection Program ang mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya. Sinabi ni Marcoleta na ginawa niya lang ang naayon sa batas dahil naharap sa panganib ang pamilya Diskaya. Kasunod yan ng pagpapangalan nila sa ilang DPWH officials at 19 na kongresista na umano'y tumangkap ng kickback mula sa mga flood control projects. Mahirap mag-speculate ng ganun. Yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At hiningi po nila at sa aking palagay po ay nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan pwedeng magbakasakali. Ayokong ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Umalma rin si Marcoleta sa mga naunang pahayag ni Sotto na mukhang inedit ang affidavit na isinumita sa Senado na mag-asawang Diskaya. Ayon sa Senador, siniguro niya na voluntaryo ang paggawa ng Diskaya ng kanilang sworn statement na isa rin sa mga dahilan kaya sumulat siya kay Justice Secretary Boying Remulla para maipasok sila sa Witness Protection Program. May suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Para sa Senador, walang kapangyarihan ng sinumang mambabatas na magsabi kung totoo o hindi ang sworn statement ng isang witness sa hearing dahil trabaho ito ng korte. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin ang pwedeng mag-judge. Not even the Senate President. Ako nga pwede akong magsabi na baka siya yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge. Sapagkat alam ko yung mga Diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. The Senate President already rendered judgment doon sa sworn statement. Dapat hindi po gano'n eh. Wala po kaming karapatan husgahan ang sworn statement ng isang taong gustong magpahayag ng kanilang saloobin. Kukumprontahin naman ni Marcoleta si Justice Secretary Boying Remulla. Bago kasi anya siya sumulat sa pagrekomenda na maging state witness ang mga Diskaya, nagkausap pa sila ni Remulla at ni DOJ Undersecretary Cadiz na nagsabing pwedeng pumasok sa WPP ang mga Diskaya. Pero bigla itong naglabas ng statement na kailangan mo na lang ibalik ang mga nakulimbat na pera na ginamit namang basihan ni Sotto pero walaan niya ito sa requirements ng batas. Kung bakit niya sinabi yun, sapagkat malinaw naman po sa batas. Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasailalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-a-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga Diskaya kung sakasakali? Wala po sa tuntunin ng batas. Iginit naman ni Sotto na kailangan munang pag-aralan ng hirit na maisailalim sa WPP ang mga Diskaya. That is completely false sapagkat wala sa lugar. Paano mong gagawing witness protection program magkakaroon ng immunity yung bilyon-bilyon ng ninakaw sa gobyerno allegedly?
Paano mo gagawin yun? Tapos ayaw isauli. Hindi, yun ang requirement para maging isang witness protection na WPP ka. Kailangan, Sagot naman ni Remulla, seryosong aligasyon ang pinag-uusapan at hindi basta-basta isa sa ilalim sa WPP ang isang testigo. Ayon sa kalihim, kailangang sumunod sa proseso ng batas at kailangang sumailalim sa evaluation ng isang testigo bago aprobahan ng WPP. This is serious business, doctor. We have to have a forensic accounting of everything that's happened. You do not create a state witness just like that. It doesn't happen that way, that because somebody asked you and you're good friends, that it will happen already. It has to go through a process of it doesn't have to be in the law. Definitely, there are many things that we have to consider when we want the person to be a state witness. The first question, I cannot take it from somebody that porque hiningi, ibibigay ko na. Hindi po yun, wala po sa power ko yun. Hindi po ganun ng witness protection program. But I hope he has a recording of our conversation para padali nang makita talaga yung pinag-usapan namin. Kasi I cannot say that I promise something that I cannot deliver. The truth. Dapat yan, bigyan niya kami ng chance naman, out of respect, na ma-evaluate namin yung tao. Question rin ni Marcoleta ang ani sablay na desisyon ni Soto nang pumayag na mailagay sa PNP Custodial Center si DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez matapos tumestigo sa Kamara. Mukhang may sablay doon sapagkat muna yung kondisyon na ibinigay mo hindi tinupad. Pangalawa, kapag yun ay pinanatili mo sa Quezon City, sangayon na rin sa kanyang declaration, natatakot siya na pag ibinalik siya sa Senado, manganganib ang buhay niya. Parang binibigyan natin ng credence. Parang pinaniwalaan natin siya. Alam mo ako, hindi ako pala away. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Pero iniutos na ng Pasay Regional Trial Court na maibalik sa Senado si Hernandez. Pasado 10:10 kaninang umaga nang ilipat si Hernandez mula sa Pasay City Jail matapos ang pagdinig sa kanyang writ of amparo. Sabi ni Soto, sumulat ang abogado ni Hernandez at hiniling na muling maibalik sa Senate Detention Facility. Inaasahang ihaharap si Hernandez sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Sa sesyon ngayong hapon, muling inungkat ni Marcoleta ang kanyang mga aligasyon laban kay Soto. Pati mga kasamahan sa minority tumayo para kwestiyonin ang umano'y maling aksyon ni Soto kay Hernandez. Pati si Senator Ronald De La Rosa kwestiyon ang statement ni Soto sa mga media interviews. Kasama sa mga inungkat niya ang pagpayag ni Soto na ilipat si Hernandez sa Senado gayong napagpasyahan sa sesyon noong nakaraang linggo na mananatili ito sa Pasay City Jail. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitik up dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So Mr. President, yung kanyang custody was transferred, physical custody. I'm talking about physical custody. It was done through plenary action. Tanong ni Minority Leader Alan Peter Cayetano, anong rules ang pinagbatayan ni Soto? Sabi dito sa rules sa page 6 of 7, section 6, subparagraph C, a witness cited in contempt may be ordered detained in such a place that may be designated by the committee alone. And in our discussion, the new chairman admitted that he was not consulted. It was the Senate President. But I myself, I said, siguro pag nasa ganun sitwasyon, kailangan umakto kaagad. I mean, the record, Mr. President, will bear me out, di ba? Na sinabi ko naman, di ba, na ayaw nyo magkaroon ng constitutional crisis, nagsalita yung House, nagsalita yung Senate. Ang problema nga po, hindi naman po simpleng request to ng Speaker of the House eh. Yung mismong witness, siya nasusunod eh. Sinabi niya dun sa House eh, wag nyo na ako ibalik sa Senate, hindi siya binalik. So yes, initially, the issue was not where. The issue is not where to detain him. The issue is who has authority
And ano ang rules natin? Sagot naman ng Senate President, wala siyang pinatutungkulan sino man sa minority bloc. Sa isyu ni Hernandez, sabi ni Soto, may kapangyarihan siya na ipalipat ang sino mang testigo at ang desisyon ay dumaan din sa korte. Sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Hindi ba? So no question. O ba't may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.